my God! My God! Patay na yata! Iha! Hindi ko sinasadya! I'm sorry, Iha! Ako tulungan! Ako po, Diyos ko! Ay, Iha! Ma, ano nangyari? Ma, ano ba bawal yan dito? Buti naman dumating kayo, mga anak. Ang dati nyo, nasan? Nasa meeting ba siya? Teka, ma, ano ba talaga nangyari? Nabundol ko siya eh. Dok? She's still in a state of shock. Nurse, ihanda mo ang CT scan. Dok, mabubuhay ho ba? Huwag kang mag-alala, mabubuhay siya. Ria, huwag ka nga maging morbid. Kuya, nabasa ko kasi sa tabloid na minsan, mas mabuti pa rin na namamatay yung mga nabubundol. Kasi ipalilibing mo na lang. Eh kapag nabuhay daw, habang buhay kang hinga ng pera, tapos paaralin pa yung mga anak, yung mga kapatid, baka makulong ka pa. Tignan mo, Randy. Tignan mo natututunan nitong kapatid mo sa boyfriend niyang... Yagit? I didn't say that, ha? Hep. Ceasefire muna. Ceasefire. Asikasuhin na muna natin itong kawawang babaeng to. Ria, tawagan mo si Daddy, sabihin mo, sundin na kayong dalawa dito ni Mami. Tawagan mo kagad ang daddy mo. Sabihin mo sa kanya, hindi ko maintindihan kung bakit iniiwan niya ako mag-isa dito sa ospital. Sabihin mo sa kanya, baka mamaya ako lahat ang magbayad nito. Wala naman akong kasalanan. Sabihin mo sa kanya, pumunta siya kagad dito. Ara, Hmm? Kunwari lang, Ara. Pag nagkita uli kayo ni Henry Ortiz, anong gagawin mo? Mahal mo pa ba siya? Siguro mabuti. Tapusin muna ninyo ang pagkain nyo bago kayo maglambingan. Sorry, ho. Ikaw naman kasi, Jake. Sabi mo, 1 week lang kayo sa Cebu. Naging 2 weeks. Tuloy na miss na kita. Hindi naman namin nakalain eh. Oo, ang daddy ko kasi. Pinigilan niya kami ni Jake. Pinakilala niya si Jake sa lahat na yata ng relatives namin doon. Pagdating ng panahon, ikaw naman ang pakikilala ko sa mga relatives ko sa Pampanga at sa Tarlac. Kulang ang 1 buwan para sa amin ni Jake. Matagal pa yon. In the meantime, kailangang pag-usapan natin ang dapat gawin sa mga susunod na araw. O nga pala, mag-uumpisa ng mag-operate ang plastics factory sa January. Good! Pilar, doon ka muna sa kusina. Isa pa, hindi lamang naman ang tungkol sa negosyo ang gusto kong pag-usapan natin. Kung hindi, ang magiging arrangement ninyong tatlo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Jake? Arian? Ara? 2 taon ang hihintayin ninyo para kayo makakuha ng divorce at para naman si Arian at si Jake ay magpakasal. Sa loob ng panahong yan, nais kong humiling sa inyo para makaiwas tayo sa isang malaking eskandalo. Ara, kayo ni Jake ay kasal sa papel lamang. Pero kikilos kayo na parang tunay na mag-asawa sa harap ng tao. At Arian, hindi kayo magpapahalata ni Jake na kayo ay magnobyo. Jake? Yes, ma. Hindi po namin kakalimutan. Arian? Yes, ma'am. Wala kaming kaugnayan ni Jake. At ikaw, Ara? Opo, mag-asawa po kami ni Jake. Okay ka lang, Mia? Umuungol ka eh. Nowa ka ng nowa. May hangover ka. Pero okay na. Nag-google ko na. A hangover needs food na madaling madigest. Kaya nag-order na ako ng breakfast, tinapay, and scrambled eggs. Electrolytes in food help replenish a dehydrated system and put calories back into your body. Sino ka? Si Jay! Jay! Good
job, Mia. Bakit basa to? I-electric fan ko na nga eh, para mabilis mo tuyo. Baka kasi mag-chills ka eh. Pag uwi mo, ligo ka agad ah. Health is wealth. Wala ka na umalis. Ha? Naghihintay si Bru. Bro? Aalis ka na? Eh, padating na yung breakfast eh. Hintayin mo na. Naghihintay si Bru. Okay, thanks. Uy, sandali yung breakfast, parating na eh. Tara na. Mia, sabi ko sinong Bru? Mia! Nasaan tayo exactly? Puerto Princesa, Palawan. 9.9672 degrees north. 118.7855 degrees east. The temperature is 31 degrees Celsius. Okay, thank you. Kuliti yan. Namboboso ka kasi. Naka-clog yung glands mo. Patingin ka sa doktor. Mia! Mia! The Philippines generally experiences colder weather from October to March due to the persistence of the northeastern monsoon. The early morning temperatures may dip to as low as 18 degrees Celsius this week due to a more enhanced amihan. Ano? Sabi ko mag-jacket ka kasi malamig. Ang init kaya! Talaga?